At eto na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta kayo? Okay. At syempre sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga politikong naging butterfly, tapos ngayon naging palakana. Bakit kasi nagtatalon-talunan kayo? Ha? Akala ko ba malakas ang alyansa ninyo? Oo. Bakit biglang gumuho? The boat is sinking na ba? Kaya kanya-kanya ng salba ng sarili sa politika? Ay wow! Mayroon mga kababayan na isang kaalyansa na mukhang unti-unti sumaside step na. Halabira, oo. Sinimulan nyo sa suka, pero yung sinasabing yung suka, pangontra pala sa tanso talaga. Kaya ayan, nahubaran ang tunay na mga tanso. Dahil ang Team Suka umarangkada na habang sila palubog na ang sinasakyan ng mga bangka nila. Okay? Sino ba itong mga nagpa-fly-fly, butterfly na ito? At mukhang sumaside step na. Aba, pag-usapan po natin yan pagkatapos dito, mga kababayan. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Bata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Bata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban Street, PDP Laban. At ayun na nga mga kababayan, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants dyan sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Kumusta ang inyong Lunes, ha? Oo. Eto na, pag-usapan po natin mga kababayan, yung tinawag ni Marcos Jr. na Team Suka. Siya na ngayon ang umaarangkada. Aba, matindi, no? Oo. Ang lupet, mga kababayan. Samantalang yung sa kanila, bakit nagkakalasa na? Oo. May nadinig-dinig nga tayo ng mga balita na yung mga pamilya ng ibang kandidato dyan sa alyansa umaaray na sa gastos dahil wala naman daw nangyayari. Oo, nangangampanya daw, imbis na umangat, lumulubog. Yan ang problema natin. Okay? So ito na, umarangkada na po ang Team Suka, ang PDP laban ang Duterte candidates. Okay? At kadugtong ng pag-arangkada ng PDP laban candidates full force sa paninira itong mga kalaban sa mga Duterte at sa mga kaalyado, di ba? Bakit kamo? Alam nila na kapag Duterte na andyan sa Malacanang, medyo masalimuot ang kanilang paglalagyan. May mga kongresista nga dyan na nakakausap ng ating mga kaibigan, nagsasabi sila na kailangan daw nilang tuluyan si VP Sara Duterte dahil kung magiging presidente yan, makukulong sila. So ibig sabihin, mga kababayan, may nagawa silang hindi maganda. May iniiwasan sila. Ito ang dahilan kung bakit i-impeach nila si VP Sara. So, pero,
Ha? Ano ang sagot ng bayan? Hindi na uubra. Hindi na uubra. Halos 3 taon yun ang sinisiraan si BP Sara Duterte, mga Duterte, mga allies ng Duterte. Pero sa ratings, Duterte pa rin ang nangunguna. Ibig sabihin, hindi na naniniwala sa kanila ang madlang people. Kaya nga, iba naglulundagan na, di ba? Nauna, si Amy Marcos, na sumunod, si Camille Villar, at ngayon, mukhang mayroon pang susunod. Naglulundagan na sila dahil the vote is sinking, mga kababayan. Pero bago yan, pansinin muna natin itong lintian na ito. Pansinin muna natin si Franz Castro. Sabi ni Franz Castro, gumuho na daw ang supporter ng mga Duterte. Talaga ba? Nakita mo yung March 28? Yung milyong-milyon tao na lumabas sa kalsada? Hindi mo supporter yun. Duterte supporter yun. Hindi yun supporter mo, ha? Baka iniisip mo supporter mo yun. At ito pa, Franz Castro, ha? Kung gumuho na ang suporta ng mga Duterte, bakit may mga palaka? Ba't may mga butterfly naglilipatan sa kampo ng mga Duterte candidates? Di ba? Doon pa lang, Franz Castro, sinungaling ka na. Yung mga Castro talaga na nasa politika, wala talagang mapapala dito, no? Kung hindi lutang-lutang ang pag-iisip, mala komunista. Di ba? Franz Castro, makapagsalita lang Alam mo, Franz Castro, pag nanalo ka sa Senado, titigilan ko na itong pagbablog na to. Kasi ibig sabihin, pag nanalo ka sa Senado, hindi nag-iisip ang mga tao. Oo. Kung yung mga tao na boboto, hindi nag-iisip, sa kabila ng mga maraming paalala na wag iboto ang Makabayan Black, kapag nanalo ka, ibig sabihin talagang yung mga tao hindi na nag-iisip. Ayaw nila na maayos na bansa. Ang ibig sabihin yung pag nanalo ka. Okay? Kaya, kung mananalo ka, itigilan na natin to. Kasi kung yung mga tao, maloloko mo, abay wala nang pag-asa ang bansang ito, Franz Castro. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Oo. Pag nanalo ka, titigil na to. Itigil na natin ang kalokohan ito. Yun ay kung mananalo ka. Di ba? Ang layo mo nga sa survey nando ka sa pinakailalim. Boto mesa. Walang hiya ka talaga Hindi ka naman relevant, salita ka pa ng salita. Wala ka naman bilang dito sa susyedad na ito. Lintik ka. Wala ka pa nagagawa dito sa bundong ito Ano ba na itulong mo? Pagiging party list mo? Yung magingay sa kalsada, kalabanin ng gobyerno? Magsama-sama nga kayo ng mga aso ni Tamba. Pare-parehas ang laman ng utak nyo. Puro ugaling komunista. Diba? Yan ang mga ugali rin ng mga attack dog ni Tamba. Dahil natatakot sila. Kaya sila atake ng atake, sira ng sira sa mga Duterte dahil may paglalagyan sila pag Duterte na ang presidente ng Pilipinas ulit. Diba? Pero maiba tayo, mga kababayan. Kalimutan na natin si Franz Castro kasi hindi naman mananalo yan Kahit anong gawin yan, hindi mananalo yan. Dito na tayo ngayon sa bagong istorya ng Pilipinas. Bagong istorya ng Pilipinas. Ito. Ba't nandiyan si Torre? Si Torrimao. Ito. Kasi may mga naglulundag-lundagan na, di ba? Kanina, sinabi ko sa inyo, na nauna si Camille Villar, si Amy Marcos, si Camille Villar, tapos ito na si Pacquiao. Si Pacquiao, mga kababayan, dahil tagilid ang kanyang kandidatura sa pagkasenador, parang may second chance, second choice siya, no? Kumbaga, meron siyang fallback. Yung one-pack-man party list. Ayan, okay? One-pack-man party list. Imbis na yung mga kaalyado niya diyan sa Alcancia,
ang isama sa picture ng One Pacman party list, bakit nandyan si Bato? Bakit nandyan si Bongo? Bakit nandyan si Marcoleta? Hindi dapat di ba dapat si Abalos ang nandyan? Hindi ba si Ping Lacson dapat ang nandyan? Hindi ba dapat si Tito Soto ang nandyan? Hindi ba dapat si Tolentino ang nandyan? O bakit mga kandidato yan ng PDP laban? Ano? Suma-sidestep na ba? Sa sidestep na ba? Aba. So ito pa, mga kababayan. Oy! Ang sabi ng politiko regional, the camp of Senatorial Manny Pacquiao and his local party People's Champ Movement, General Santos City may not straight voting for the ruling of coalition. Bakit? Bakit? Walang tikas? Bakit? Walang gusto ang mga tao sa'yo? Sa alyansa ninyo? Di ba dapat tanong ka sa alyansa, dapat ganyan. Magagalit sa'yo si Kuya Bongbong yan. Magagalit sa'yo si Tito Bongbong yan. Pag nagalit sa'yo si Tito Bongbong, hindi ka bigyan ng candy niyan. Hindi ka isama niyan sa campaign rally niyan. Di ba? Bakit? Ito pa isa. Tinanong. Ito pa, si Francis Tolentino. Tinanong. Ano daw, what sets PRRD apart from BBM? Okay? Sabi ni, siner po ito ni Senator Francis Tolentino. PRRD versus BBM. The difference is day and night. Maliwanag at kadiliman. Yan po ang diferensya ng dalawa. Pero bakit senior yan? Ni Senator Francis Tolentino. So, ibig sabihin, naniniwala siya sa sinabi ni Rob Rances. Si Rob Rances, mga kababayan, yan mga coordinator ng mga rally-rally dyan sa Davao. So, ibig sabihin, mukhang nagbabago na rin ang isip ni Francis Tolentino. Dahil ang sabi ni Rob Rances, mga kababayan, the difference between PRRD and PBBM is day and night. So, what's happening, Senator Francis Tolentino? Akala nyo kasi porket nasa administrasyon kayo, kaalyado nyo ang administrasyon malakas kayo. Hindi administrasyon na nagpapatakbo sa bansang ito. Hindi administrasyon na magdidikta kung sino ang iboboto at magugustuhan ng mga tao. Hindi administrasyon na magdidikta kung sino ang malakas na politiko. Taong bayan ho ang magdi-decide kung sino ang malakas at kung sino ang hindi. Nasilaw kasi kayo sa kapangyarihan noong sa panahon ni Pangulong Duterte na akala ninyo ganun lagi ang sitwasyon sa politika. Hindi ho, magkaiba po. Dahil sa panahon ni Pangulong Duterte, maayos ang gobyerno, maayos ang bansang ito, maraming nagawa sa bansang ito, maraming natulungan sa bansang ito. Kaya nga minahal sila ng tao Kaya nga kung sino ang endorso ni PRRD na talagang pinagtuunan niya ng pansin para panalunin, inananalo Diba? Itong administrasyon ngayon. Your work will speak for yourself. Anong sinisigaw ng Pilipinas ngayon? Pilipinas, Duterte pa rin. Bakit? Yung Duterte administration, maraming nagawa sa mga Pilipino sa Pilipinas. Yung alkansya, pinuno lang ata yung alkansya Diba? So ito patunay, Franz Castro, na lapugo ka, gumuho na ang suporta ng mga Duterte. Bakit ganyan? Pinag-aagawan yung mga kandidato ng Duterte. At kapag pumupunta sa mga bayan-bayan, pinagkakaguluhan ng mga kandidato ng Duterte. Yun ba ang sinasabi mong gumuho na ang supporter ng mga Duterte? Yung simultaneous ang rally sa tuwing Sabado sa buong panig ng Pilipinas, kasama pa rin yung ibang lugar sa iba't ibang panig ng mundo. Nakikita nyo yung tao. Tapos sasabihin nyo gumuho, nananaginip pa kayo? O mga bangag na rin lahat kayo? Noon mga kababayan,
nung isang linggo, na inendorso ni VP Sara Duterte si Amy Marcos, ha? Si Camille Villar. Akala natin, ginulo ni VP Sara yung PDP laban kasi maayos na ang PDP laban, umaarangkada na, pero bigla siyang nag-endorso ng iba. Oo. Akala natin sinira ni VP Sara. O, medyo nagtampo nga tayo, di ba? Pero ito, disclaimer lang po, hindi ko po ini-endorso yung inendorso ni VP Sara Duterte, ha. Stick po tayo doon sa Duterte. Maliban doon sa mga party list, ha, stick po tayo doon sa Duterte. At ang sa akin lang, mga kababayan, napagtanto natin na yung mga pangyayari pala na yun ay pabor sa atin. Ang totoong naging magulo ay yung alyansa. Appetizer lang pala yung ginawa ni VP Sara na pag-i-endorse doon sa dalawa. Dahil sa tingin natin, habang papalapit ang eleksyon, mayroon mga magsa-side step na. 'Di ba? Ngayon medyo pumapaling-paling na rin ang ibang kandidato diyan sa alkansya. Etong si Tolentino at itong si Pacquiao, sumaside step. Dumidiskarte. Pero wala na Pacquiao. Tolentino and Pacquiao, ayaw ng Pilipino nang walang paninindigan. Porky administration, akala nyo malakas. Taong bayan ang magsasabi kung malakas kayo o hindi. Yan po ang katotohanan dyan. So ngayon, bakit kayo nagtatalon-talunan? Ayaw nyo na ba doon sa kabila? Kaya kayo ay nanghahablot ng mga kandidatong malalakas. Kasi ito, mga kababayan, nakakasiguro ako na hindi yung mga kandidato natin ang nakipag-usap diyan, lumapit din kay Manny Pacquiao. Siya ang lumapit diyan, nakakasiguro ako. At may nakita nga tayo, tuwang-tuwa si Manny Pacquiao. Akala niya mananalo siya. Ayan, magkakasama po. Si Senator Bato, si Philip Salvador, nandyan, si Bongo. So ito siguro mga kababayan, yung pag-uusap-usap na, oy, Senator Bongo at Senator Bato, isama ko kayo sa retrato. Diba? Ayan. Parang dito sila nagkita-kita at nagkausap-usap mga kababayan. At ayaw na talaga sa inyo. Ayaw ng mga star fruit ng mga Pilipino. Alam niyo yung star fruit? Sa Tagalog, balimbing. Dito kami sa PDP laban lang. Dahil sa PDP laban, ang bansa may kapupuntahan. Diba? Kaya nga, panawagan, ayusin natin ang Pilipinas. Diba? Oo. Dahil yung una, akala natin, iayusin nila ang Pilipinas, ipagpapatuloy nila yung nasimulan ni PRRD. Yung pala, yung mga Pilipino, binudol lang. Budol na budol ang mga Pilipino, mga kababayan, dahil ngayon hanggang 3 taon na, wala pa rin tayong makita sa pera ng ating bayan. Anyway, nasurpass na nga po nila, no? Nasurpass na po nila yung utang ng lahat ng presidente sa kanilang panunungkulan. Halimbawa, yung isang presidente, si Pangulong Duterte, nagkautang ng ilang trilyon noong kanyang term. Sabihin na natin na 3 trilyon ang nautang ni PRRD. Nalagpasan na sa buong panunungkulan sa buong panunungkulan at sa buong administrasyon halimbawa ni PRRD, 3 trilyon ang nautang niya. Nalagpasan na po yan ng administrasyon ni Bongbong Marcos na wala pa tayo sa kalagitnaan ng kanyang termino. Wala tayong pandemya, wala tayong gera,
Ang tanong, saan napunta pera? Utang dito, utang ina niyan, wala namang napupuntahan. Palobo lang ng palobo ang utang ng Pilipinas. Pero yung mga kababayan natin, tayong mga Pilipino, walang maramdaman. Ha? Walang maramdaman, mga kababayan. Kaya nga ako, bilib na bilib ako sa mga politiko na tumatakbo, sa mga gustong sumali sa politika, personalidad na tumatakbo, na wala pa sa politika, marami nang nagawa. Walang perang nanggagaling sa gobyerno, pero marami ang natulungan ng mga Pilipino. Katulad halimbawa ni Pastor Apollo Sikibuloy. Ayan. Ito ang hindi alam ng karamihan sa ating mga tao. Sa speech ko, lagi kong sinasabi na si Pastor Apollo Kibuloy ay galing din sa mahirap na pamilya. Nung nag-aaral siya, iisa lang ang damit niyang pampasok sa school, labatin di ang ginagawa ng nanay niya. Araw-araw nilalaban kasi isa lang ang uniforme niya. Nangungutang sa tindahan, naglalakad ng kilo-kilometro para makapasok lang sa eskwelahan para tuparin ang kanyang pangarap. Ayan po may bilog na yan, si Pastor Apollo Kibuloy yan nung bata, mga kababayan. At ito ay mga classmate niya. Oh. At ang nakalagay dito, dahil sa kabutihang natanggap noong kabataan, nangako si Dodong na kung pagpapalain siya ng ama, itutulong niya ang pagpapalang ito sa iba. Kinuwento ko na yan dati. Si Pastor Apollo Kibuloy ay tinulungan ng isang negosyante. Isang negosyante, hindi siya pinapautang, binilhan siya ng bigas, binilhan ng sardinas. At doon, sa puntong iyon, nangako si Pastor Apollo Kibuloy sa Diyos na kung siya ay pagpapalain, yung pagpapala na yan ay ibabahagi niya sa iba. Katulad na lang halimbawa na nakikita nyo sa screen. Hindi lang sa Pilipinas, Africa, Amerika, Russia, buong mundo ang tinutulungan ni Pastor Apollo Kibuloy nung siya ay malaya pa, nung hindi pa siya ginigipit, hindi pa pinifreeze ang kanilang asset. Makikita nyo naman yan dyan sa www.sm9news.com. Dyan po yan. Dyan po yan nakalathala lahat ng mga activities, pagtulong, lahat ng mga pagkakawang gawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya, yung mga tao na nanghuhusga kay Pastor Apollo Kibuloy, natatawa na lang tayo. Actually, yung sarili namin, pinagtawanan namin nung kami ay bumabatikos kay Pastor Kibuloy. Pinagtawanan namin yung sarili namin dahil napakalaki naming hunghang. Napakalami naming hunghang na hindi naman namin lubos nakakilala si Pastor Apollo Kibuloy, pero hinusgahan namin siya ng ganun-ganun na lang. Hindi naman siya public na tao Nakikita lang siya sa TV, nakikita lang siya araw-araw ng kanyang mga miyembro, pero hindi natin alam kung ano ang nangyayari doon sa loob ng kanilang komunidad. At kapag kami napupunta doon, ayaw na namin umuwi dahil napakaganda, napakatahimik, napakaunlad, napakababait na tao, napakamarespeto ng tao. Ayan. So, ito po ang kwento ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa ArcLight po ito, ArcLight. Basahin nyo lang. ArcLight sa Facebook. Okay? So, ito, si Pastor Apollo Kibuloy ang ehemplo ng isang pagiging magaling na leader. Kaya nga siya binabanatan ngayon Kaya siya binabanatan dahil napakalakas ni Pastor Apollo Kibuloy. Alam ng mga kalaban na mananalo ito. Yung mga survey na yan. Yung survey sa mga leader, alam na natin yon na number 1 talaga si VP Sara Duterte. Pero yung sa mga senador, ang dami-daming senador 'Di ba? Tanungin ko nga kayo ba nakasagot na kayo sa survey na yan? Baka sila lang gumagawa. Si Robin Padilla, 'di ba? Noong nakaraang eleksyon, 2016 election,
Napakababa niya. Kulelat siya sa survey. Di ba? Pero, nung botohan na, ayun, number 1 pala siya. Di ba? Kasi ang nangunguna nun, si ano eh. Wag na natin banggitin yung pangalan. Basta ibang kandidato nangunguna nun. Pero, si Senator Robin Padilla pa rin ang nag-number 1 na senador noon. Malay natin, ganun din ang mangyari kay Pastor Apollo Sikibuloy. Dahil yung mga tao na matitino, sigurado ako iboboto nila si Pastor Apollo Sikibuloy. At hindi sila mananiwala doon sa mga paninira na mga pok-pok lang naman ang may gawa. Di ba? Kung gusto nyo na maayos na Pilipinas, ayan, ipinapahiram sa atin ng KOJC si Pastor Apollo Sikibuloy para pangunahan niya ang pagsasaayos ng mahal nating Pilipinas. Kaya mga kababayan, number 53 sa balota, wag nating kaliligtaan. Dahil dito, wala tayong talo. Dahil ni Pisong Duling, hindi magnanakaw yan. Dahil galit nga sa korupsyon yan eh. Marami ng pera yan. Mayaman na yan. Although hindi sa kanya nakapangalan, yung mga ari-arian, pero siya ang leader dyan. Pag-aari po nilang lahat yan ng mga pastor, ng mga leader, at ng liit-liitang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Namumuhay sila na masagana, mapayapa, maunlad, matahimik ang kanilang buhay. At kung sakasakali man na matalo si Pastor Apollo Sikibuloy, wala naman silang pakialam dyan eh. So, ibig sabihin, ayaw sa kanya. Ayaw ng mga Pilipino na maayos ang Pilipinas. Pero ako, naniniwala ako na yung mga Pilipino gusto na maayos na Pilipinas. Kaya nga pinag-iinitan si Pastor eh. Pinupunit yung kanyang mga tarpaulin, kung ano-anong paninila, black propaganda ang ginagawa. Kasi nga, napakalakas niya. At ng PDP laban. Kaya nga kanina, di ba, nagfa-fly-fly di butterfly na. Pero yung mga nagpa-fly-fly di butterfly na yan, mga kababayan, lalo na yung dalawang lalaki na binanggit natin kanina, malabo pa sa sabaw ng pusit ang pagkakapanalo ng mga yan. Dahil yung mga taong mga manggagamit, mga taong walang paninindigan, mga taong walang isang salita, mahirap po yan pagkatiwalaan, mga kababayan. Yung naglalaglag ng kanilang mga kaibigan para lang sa sarili na nakapakanan, mahirap mong pakisamahan niya. Sigurado, kapag ikaw ang napalapit dyan, pag hindi ka na kailangan, ilalaglag ka rin ng mga yan. Pero ito, si Pastor Apollo Sikibuloy, napakasama ng ginawa namin sa kanila, sa kanya. Pero hindi niya naisip magiganti, hindi siya nagalit, kinupkup kami, itinuring kaming kaibigan. At bilang isang kaibigan, itong ginagawa namin na pagsuporta sa kanya ay pagpapasalamat at paghingi na rin ng kapatawaran doon sa pambabati ko sa kanya na kalaunan, sinampal kami ng katotohanan na mali ang pagkakakilala namin sa kanya. Kaya mga kababayan, number 53 sa balota, May 12, unahin po natin yan. At iboto natin straight PDP laban para sa maalwa, matahimik, at maunlad na Pilipinas. Ibalik po natin yung panahon ng Duterte administration, kung saan ipinagmamalaki natin na tayo ay isang Pilipino. Pero ngayon, ang hirap ipagmalaki dahil pinagtatawanan tayo ng buong mundo. Ibalik po natin ang dangal nating mga Pilipino, ibalik natin ang dangal ng ating bansang Pilipinas. Magkita-kita po tayong uli sa susunod na upload. And once again, this is Master Juday saying thank you. God bless you all and to God be the glory. Bye-bye!